Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Miyerkules ay nagsabi na ang mga kondisyon ni Apollo Kibuloy sa pagsuko ay hindi mahalaga. Yan ang ating aalamin sa bidyong ito, kaya kung bago pa lang kayo sa YouTube channel natin na Balitang Bayan ay huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating video. Naglabas ng pahayag si Marcos matapos ulitin ng kampo ni Kibuloy ang kondisyon ng pastor na dapat magbigay ang Pangulo ng nakasulat na garantiya na hindi siya ipapasakamay sa Estados Unidos kung saan siya ay inakusahan ng sabwatan upang makibahagi sa sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, panluloko at pamimilit. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na ang desisyon ay nasa kamay ng mga korte matapos maglabas ng mga warrant of arrest laban sa kanya. Marahil hindi niya ganap na naunawaan na kapag naglabas ng bench warrant o arrest warrant ang korte, wala na ito sa ating mga kamay. Nasa korte na ito, sabi ni Marcos. Dapat siyang makipag-usap sa korte dahil ang tungkulin ng sangay ng ehekutibo ay aristuhin siya. Kaya lahat ng mga kondisyon na inilalagay niya ay hindi mahalaga, dagdag niya. Si Kibuloy ay pinaghahanap, siya rin ay nasa listahan ng mga pinaghahanap ng Federal Bureau of Investigation matapos siyang akusahan sa isang korte sa Los Angeles noong 2011. Hindi pa naaaresto ng Philippine National Police si Kibuloy, ngunit nasuri na nila ang humigit kumulang 40 hanggang 50% ng 30-hektaryang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, kung saan pinaniniwalaang siya ay nagtatago. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Pangulong Marcos na walang paglabag sa karapatang pantaon ang PNP sa paghatid ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Pumunta kayo sa anumang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Wala kaming ginawa. Ang bawat pulis na pumasok sa compound ay walang armas, sabi ni Marcos. Walang isang baril. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawa na ganon. Kaya anong paglabag sa karapatang pantao, dagdag niya. Samantala, noong Miyerkules, hindi binigyan ng halaga ni Pangulong Marcos Jr. ang paghingi ng paumanhin ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para sa panghikayat sa kanila na suportahan siya, na sinabing prerogatibo niya iyon. Bagamat nagtaka sa mga pahayag ni Duterte, sinabi ni Marcos na wala na siyang magagawa pa tungkol dito. Prerogatibo niya yon. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Iyon ang nais niya. Wala tayong magagawa tungkol doon, dagdag ni Marcos. Ang paghingi ng paumanhin ng Vice Presidente ay naganap sa pagdiriwang ng anibersaryo ng KOGC sa Davao City noong nakaraang linggo. Kinundina ni Duterte ang naunang operasyon ng pulisya sa compound ng KOGC upang aristuhin ang pinuno nito na si Apollo Kibuloy na pinaghahanap dahil sa pang-aabusong sexual sa mga minor de edad at human trafficking. Si Kibuloy ay malapit na kaalyado at tagapayo espiritual ng ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Humingi ng paumanhin si Sara Duterte sa mga miyembro ng KOGC dahil sa panghikayat sa kanila na bumoto para kay Marcos bilang Pangulo noong siya ay tumakbo bilang kanyang Vice Presidente. Sinabi ng Pangulo na hindi siya nagkakaroon ng anumang kontak sa Vice Presidente mula nang siya ay magbitiw bilang kalihim ng edukasyon noong Hulyo. Wala na talaga. Ang huling beses na nakausap ko siya ay ang iabot niya sa akin ang kanyang pagbibitiw. Hindi na kami nag-usap mula noon, sabi ni Marcos. Ang hidwaan sa pagitan ni Marcos at Duterte ay nagbigay daan din sa pagtatapos ng unit team na kanilang binuo noong halalan ng 2022. Samantala, noong Miyerkules, pinabuluanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ulat na nagsasabing nagkakaroon siya ng medical emergency. Sinabi ng Pangulo na nasa Malacanang siya na dumalo sa mga opisyal na gawain
noong Martes nang kumalat ang balita na siya ay nagkasakit. Mayroon akong pulong sa umaga. May command conference ako kasama ang ilan nating mga commander at ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa pagbabasa ng aking mga ulat at paggawa ng mga papilis. Sinabi niya sa mga mamahayag pagkatapos ng isang National Disaster Risk Reduction and Management Council situation briefing sa Camp Aguinaldo. Nagulat na lang ako nang sinabi nilang medical emergency, sabi ni Marcos. Itinanggi ng Pangulo na siya ay kamakailan lamang na ospital o nagkasakit. Pinayuhan niya ang publiko na maging maingat sa mga hindi beripikadong ulat. Nandito ako, mukha ba akong may sakit? Iyan ang dapat bantayan, ang mga peking balita tulad nito. Maliban kung nagmula ito sa isang mapagkakatiwalaang source, sabi niya. Maraming mga kaibigan ang tumawag sa akin. Nagtatanong kung ayos lang ako. Iyon ay kalokohan lamang. Talagang peking balita ito. Wala akong kahit na sipon. Wala akong anumang problema sa kalusugan. Ayos lang ako. Salamat sa inyong pag-alala. Dagdag ni Marcos. Ito po, hindi na po lang yun sa inyo. Si ano pala yan, si Jason sa pala yung nagbabalita niya na may medical evacuation, di ba? Medivac ba? Yung ba yung o medical emergency na sinugod po sa isang posh hospital. Ayon po kay Jason sa. Aba, ikalat na kalat po itong balita na to. At sa nangyayari po sa Pilipinas, na parang feeling natin lawless na, lusuban ng lusuban. Pag may baha, hindi alam mo yung gagawin ng mga tao. Tapos mababalitaan natin na nasa emergency o nasa bingit mula po sa isang anong tawag kay Jason sa kapitapitagan na dating broadcaster, no? Mahirap po 'yun. Hindi po pwede na hindi nyo pinapakita yung Pangulo. Ang sinasabi ko po, totoo man yan o hindi, simplihan lang, hindi po yan yung hinihiling na drug testing, no? Hindi po mabigat to. Magpatawag lang, kahit po hindi siya magpakita dahil sa sinasabi na ano, no, yung magpakita siya dahil may bagyo, magpakita siya dahil, alam niyo yun, para po yung mga tao, hindi dito po sa panyanaring ito, hindi po uubra yung sinasabi na dehin bokeke na lang lilipas. Aba, hindi po lilipas yan. Si Jason sa po, pag yan po nagpo-post, hindi po pwedeng baliwalain lang, di ba? Yung post po ni Jason sa talagang kinikilala po yan. Hindi naman po simpleng tao yan. Hindi naman po simpleng si Jason sa po ay hindi naman po simpleng mga vlogger yan na basta-basta lang, no? Matagal po sa Mel NJ, matagal po sa larangan ng pagbabalita yan, di ba? At matalino pong broadcaster yan nung siya ay kapanahunan niya sa ABS-CBN at sa iba pang kung saan man siya naglagi, no? Kaya pag sinabi niya na merong pong mga sources yan na dati na nilang mga source na pakalat-kalat lang. Parang mga sila Deo Makalma yan eh. Hindi nyo pwedeng i-ignore yung mga bubwit nila. Okay. Wala naman, hindi naman nila sinasabing fake news. Di ba? Ang sinasabi ni Jason sa, ngayon, kung hindi totoo, ang dali lang naman. No? Kung kailan may binabalita sila Jason sa na ganyan, ang dami po nangyayari. Oh. May baha, may paparating na naman pong bagyo. Ano ba naman yung warningan yung mga mamayan, warningan yung mga LGUs na maghanda na tayo para hindi tayo yung minsan mga paalala ba, mawawala pati yung alanganin, di ba? Yung pag-aalinlangan na talagang may nangyayari na sa kanya na hindi na kayang mamuno. Actually, ito pakita lang po eh. Di tapos na kagad yung issue na yun, di ba? Kung alimbawa ngayon lumabas siya, kahit i-ignore niya, mahilig naman mag-ignore yan.
Oh, kahit ignore niya yung balita na yun na mga tungkol sa medical emergency na naganap. Oh, basta magpakita lang siya at magmonstra-monstra tungkol sa parating na bagyo o mag-report lang tungkol sa ano naganap na bagyo. Sabihin niya na hangin na may problema kaya kaya may patuloy na yung flood control kaya ano kaya humingi ka uli ng hingan nyo naman ng budget yung laban sa hangin naman. Kasi kwentuhan na rin lang naman yung mga proyekto natin. Flood control, wala naman na control na flood. Eh, hangin daw eh. Eh di hangin control naman kaya. Pwede kaya yun? O, doblehin nyo kasi mas malupit yung hangin kaysa sa bagyo. Magpakita lang po, mag-announce lang po ng mga kahit na ano lang. Para po, kasi po hindi po biro yun na walang presidente tayo. Wind control na. Taasan nyo. Gawin nyo ng 1 trillion a day. Para gunaw na talaga. Akalain nyo, may flood control. Hindi napipigilan yung baha. Nung nagpaliwanag yung presidente dahil sa hangin, di, wind control naman ngayon. Budgetan nyo, doblehin nyo yung 1.4 billion, gawin yung 3 billion a day. Ewan ko na lang, pag nakalusot pa yan. May palusot lagi eh. Binangga ng barko. O di, ship control. Triplehin nyo budget. 5 billion isang araw ship control. Gawa kayo ng highway para sa mga naglulukuhan na tayo. Pero ang pinakamalapit na tanong, thank you very much muna kay OFW Hero na nagbigay sa atin ng $199 na pangkape. Balikan po natin, no? Hindi po to kasing bigat ng hair follicle test. No? Ang gusto po ng tao para mapabulaanan yung bintang na mayroong mga medical emergency na naganap na wala na po sa wisyo, magpakita lang po. Mahirap po ba yun? Kaya, yung media rin kasi, alam mo kay Tatay Digong, walang control yung media. Kahit mambastos to si Mr. President. Sino pong mayor ang sunod na itutumba? Kala mo, protector ng mga drug lord eh. Magpakita lang ngayon. Hindi naman humihingi ng kung ano-ano. Okay, punta na po tayo rito kay Alice Gu. Nahuli na po sa Indonesia. Ito po ang detalye. Ayon po sa report ng GMA7, PAOK CC Chief Gilbert Cruz confirms Alice Go arrested in Indonesia. At higit pa po dyan, no, si Senator Sherwin Gatchalian din po ay nagsabi na I was informed that the NBI that Go Waping alias Alice Go was arrested in Tangerang City, Jakarta. Tangerang niya. Tangerang City, Jakarta, Indonesia at 1:30 on September 4. Ngayon kanina lang pong madaling araw. She is currently in the custody of the Indonesian police at Jatanras Mabes Polri. Yan. Ayon naman po kay NBI Director Jaime Santiago, said that their counterpart informed of ghost arrest around 1 a.m. Hawak na ng Indonesia Police. Yan po ang pahayag ni Santiago. Meron naman pong mga video at picture dito sa mga nagdudura. Meron naman pong picture. Kaya po siya ay tinanong po siya kung sinong kasama niya. Kung kasama ba yung napapabalita o inamin ni Kasi Ong. Yung mga nagtatangka po, yung mga gandang-ganda kay Ong ay karelasyon po ni Wesley Go. Si Kasi Ong ay hindi po kasama sa napapabalitang naaresto. Iyan, no? Mag-isa lang po ang so far ang pinarating ng Indonesian Police dito po sa ating mga otoridad. Okay. Ang tanong, yan po, haharapin po ni Alice Go ang patong-patong na kaso na tax evasion, yung mga tungkol po sa Pogo, human trafficking, etc. Graft. At siyempre po yun sa co-warranto niya na siya po ay pinatatanggalan ng posisyon bilang mayor.
Yan po ang mga update natin. Tanong, nahuli na po si Alice Go. Ang isa pong katanungan, Mr. President, nasaan na po yung sinasabi nating, alam nyo na, heads will roll. Meron po ba? May nabalita po ba? May in-announce po ba na heads will roll? O wala? No? Kasi ito po, nakakailang heads will roll, heads must roll, heads will roll. Nakakailan na po kami parinig tuwing may kapalpakan po. Nagmamatapang. Putya, dati, maghanda na. Ha? Nung nakarang SONA, hindi po ngayon. Tinukoy, ang dahilan ng pagtaas ng mga presyo ay smugglers, price manipulators, and hoarders. Hoarders, smugglers, and price manipulators. Maghanda na kayo. Putya, pinaghanda yung mga smugglers, naghanda naman. May nahuli na po bang mga smugglers? Pare-pareho lang eh. No? Pag habang mainit pang issue, habang mainit pa po ang issue, talagang pinaghahanda. Naghanda siguro yung mga smugglers. Hindi lang natin ang alam kung saan naghanda. Baka ipinaghanda sila. Meron na po ba kayong namblema? Ano namblema? Meron na po bang nilabas na nahuli o napakulong na smugglers, hoarders? Wala, no? Kaya tuloy-tuloy lang. Bakit hindi nalulutas yung mga problema sa pagtaas ng bilihin? Putya, hanggang tokis lang eh. Hindi katulad ni Digong, PI kayo, sige, papanguya ko sa inyo yung pera na yan. Sinisingil tayo na magtutubig, PI kayo, kami pa may utang, hindi na po kami maniningil. Paano maningil si Tatay Digong? PI kayo, pag hindi kayo nagbayad ng buwis, papasara ko yung terminal niyang PAL na yan. Hindi kayo makakalipad yung aeroplano niyo. Di bayad si Lusyutan. Kasi importante po sa leader na pag nagsalita ka, makikinig lang po yung mga kriminal pag tinutuo mo yung sinasabi mo. Yun po yung pagkakaiba ng leader na pumoporma lang at totoong leader. Si Tatay Digong, nangako siya nung mag-eleksyon. Kaya takang-taka ko rito sa investigasyon sa war on drugs eh. Pinangako ni Tatay Digong yan eh. Pag ako nanalo, mga PI kayo, papatayin ko kayo. Nung nanalo, ano nangyari? Nagkatotoo, di ba? Kaya, ano nangyari? Sumusunod yung mga kriminal. Totoo pala itong sinasabi nito. Eto ngayon, nakatakas si Alice Gu. Ang tagal na panahon, tapang-tapangan, heads will roll. Asan na yung heads will roll? Nahuli na. Wala pa rin heads will roll. Kaya wala nangyayari sa atin eh. Last SONA, maganda na kayong mga smuggler. Dahil kung ano man yung sinabi, hahabulin kayo. Hinabol yata. Ano ba ginawa niyo sa mga smugglers? Hindi niyo inabutan? Mga price manipulators. Kaya po, tuloy-tuloy lang yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi wala naman yan. Wala yan si Marcos. Ganyan siguro sabi ng mga kriminal. Hanggang salita lang yan. Yun po yung mga code blue ba tawag nyo dyan? Hindi ko alam kung ano yung code blue. Kung yung sinasabi nyo, yung sinasabi ni na may medical emergency ayon kay Jason Sa. Simple lang po ang solusyon diyan, magpakita lang. Magpakita lang na wala normal siya. Problema kasi rito, no?
sa gobyerno natin, nawala, ilang ilang linggong hinanap si Alice Go, ilang linggong napahiya. Kinakailangang magsalita para hindi mukhang kahiyaya. 'Pag nagsalita pa naman si BBM, akala mo yung sa Twitter, "Oh, ano kayo ngayon? Meron ba si Duterteng ganyan?" Wala. Wala si Duterte salitaan lang. Dahil si Duterte 'pag nagsalita, siniseryoso ng mga kriminal. Maniwala ba kayong kay Alice Go lang yan? Walang kasangkot yan na ano, na taga-gobyerno? Posible. Sabihin niyo na naman, kasangkot yan, gobyerno ni Duterte. Ano pong mangyayari? Sa heads will roll. Wala lang na naman. Nahuli na, wala lang. Tuloy-tuloy lang din sila. Sabi siguro ng mga kasabwat, maniwala ka naman dyan. Heads will roll. Wala pa naman napatanggal yan sa pwesto. Yun ang sasabihin ng mga kriminal. Kung ikaw mga kriminal dyan, tuloy-tuloy lang. Baka nga ipagmalaki pa nila yan eh. Di ba? Yung mga criminal elements dyan, yung mga kasabwat dyan sa kung saan mga ahensya, ipagmamalaki pa yan eh. Gusto mo ba makatakas? Kami nagpatakas kay Alice Go, nakita mo ba? Kayo ba? O sige. O basta ihanda mo milyones mo dyan. Gagawin pa yang si Alice Go, yung kaso nila Alice Go, gagawin pa pong, pag hindi nyo yan nahuli yung mga kriminal dyan, gagawin pa nilang halimbawa yan sa pag kami nagpaalis si Alice Go. Nakita mo ba si Alice Go? Di ba nakaalis? Ang mali lang ni Alice Go, nag-stay sa gano'n, di ba? Kaya kayo, pagka dating nyo ron, punta kagad. May nakahanda na kagad kayo kung saan kayo pupunta. Pero mas mataas na ang presyo. O sige, okay lang. Wala po yan. Walang heads will roll. At kita nyo, iba-iba na kwento, di ba? Ito po mga kwento to ha, hindi po akin to. Nabasa ko lang to sa internet. Ganito mga kwento, di ba? Parang ano raw, yung tumira, sinakal, siya rin daw yung tumawag, yung nanakal. Kasi hindi na makahinga. Yung isa naman, pinukpok daw ng cellphone. Kaya nasa emergency rin. Humahaba po ang kwento. Ano ba naman magpakita kayo? Pabulaanan nyo. Hindi naman hair follicle test yan na kinakailangan yung kabahan eh. Kahit ba ini-ignore nyo, hindi magpakita lang kayo, tapos na yung kwento na yun. Hindi pala totoo. Yung mga smugglers nga, meron na po ba kayo napahuli na smugglers? Meron na ba napahuling smugglers? O yan daw yung dahilan ng pagtaas ng mga presyo, smugglers, hoarders. Meron na bang hoarders na nabalita? Kasi kung meron na hoarders na napahuli, napakulong, di inaaraw-araw na ibalita yan. Yung mga pangarap nga, binabalita, pangarap pa lang. Yan pang may nahuli. Kaya nga walang nalulutas eh. Yung mga kriminal hindi takot sa inyo dahil wala yan, hanggang tokes lang yan. O, di ba? Ngayon, pag matagal kayong hindi nagpakita, tama yan si Karen. Kunwari, 1 linggo kayong hindi nagpakita. Ano naisipin ng mga tao? Tama yung kwento siguro, nagpagaling lang. O, yan pa isa. O, tuwan-tuwa kayo ngayon. Bumaba na ba presyo ng bigas pag nakakahuli kayo ng makatulad ni Alice Go? Ang tansya ko dyan eh. Ano po ba sabi? Di po ba ang sinasabi po, si Alice Go, small time lang sa Pogo. Si Alice Go, small time lang po yan sa Pogo. Pinalalaki nyo lang para malaki din achievement.